Isang nakakabiglang balitang yumanig sa buong bansa matapos mahuli sa aktong krimen ng grupo umano ni Pangulong Kuting Jr. kaugnay ng pagkasawi ng isang mahalagang testigo. Ayon sa ulat ng mga otoridad, ang nasabing testigo ay isang pangunahing saksi na naglantad umano ng koneksyon ng Pangulo sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Kinilala ang biktima bilang si Jonathan De La Cruz, dating miyembro ng isang sindikato ng droga na umuni nagbalik loob sa batas. Sa kanyang huling bayag, isiniwalat ito na si Kuting Jr. ay direktang may ugnayan sa ilang malalaking personalidad sa drug trade. Ilang araw bago ang kanyang nagtatakdang pagharap sa Senado, siya ay tinambangan at binaril ng hindi pa nakikilalang mga salarin. Ngunit sa CCTV footage at mga testigong residente, natukoy ang isang miyembro ng Presidential Security Group o PSG sa lugar ng krimen, dahilan upang ugnayin ang palasyo sa insidente. Samantala, maring itinanggi ng Malacanang ang anumang kaugnayan ng Pangulo sa krimen. Ayon sa tapagsalita ng palasyo, isa lamang itong paninira at bahagi ng isang smear campaign laban sa administrasyon. Sa kabila nito, nananawagan ng taong bayan at mga mambabatas ng isang masusing, patas at independeng imbestigasyon upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng kontrobersyal na pagpaslang. Patuloy kaming magbabantay sa pag-usad ng kasong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Kinover natin ang papel na yon. Pero swak talaga eh. Swak na swak talaga yung papel, yung ano na yon, yung information uh, ng PDEA, swak na swak yung address ng artista. So nakalagay din doon sa Makati, the same condominium, mga kababayan, at wala, siguro we'll think about it. Okay, maybe for the next few days, baka pwede ko nang buksan yung yung naka-cover na pangalan. Para hindi na lang tayo speculation, 'di ba? Para bonggang-bongga na. And with that, lalo natin mapagpapatibay ang ating impormasyon dito. Miss Marilyn Bagarino, thank you palangga. Welcome to my channel. So, napanood nyo na yon, di ba? Yung wag nyo ako materi-teri. Kagigising ko lang ha, wag nyo ako tiniteri-teri. So I try to change my routine kasi minsan, mahirap pag wala ka masyadong tulog. Sumasyongit ka, parang katulad ni Lisa Smugs. Lagi na lang vangag, lagi walang tulog dahil abala sa pangangamkam. But today, of course, mga palangga, gusto ko ipakita sa inyo how credible ang ating mga puting ahas and how credible yung ating channel. Okay? Mga kababayan, etong Jutang Ginimis na gobyernong ito na pinagpapaniwala kayo na sila ay para sa inyo, para sa katotohanan, at para labanan daw ang mga fake news. Okay? At kung ano-ano, bago natin labas ng ebidensya, kung natatandaan ninyo, okay? Itong memorandum na ito, pakita natin both ha. Okay, bear with me mga darling. Okay. Yung memorandum na yan, mga palangga, okay, yan ay sinainan noong August 14, 2023. Sabi diyan, PCO signs MOU with partner agencies to combat disinformation and misinformation. Pag binasa mo yung article, palangga, ang unang pinakawalan nilang pera diyan, 19 million plus yung drama panikuting nandiyan, nakita nyo? Andyan yung mga alipores niya, nasa hotel sila, di ba? Lakas makangiti ng kanilang mga fake news peddler, ayan. Paano mga busog lahat sa pera ng bayan, ng mga buwakang Ginimis? Dito, papatunayan ko sa inyo na here in Maharlika's channel, Boljak TV, lahat, halongkatin nyo yung mga channel ko, ay ang gobyernong ito ay tunay na kalaban ng bayan. Okay? Sabi diyan, the President Communications Office is now ready to implement the Marcos administration media and information literacy. Diba? Ang sabi daw, media and information literacy project following the signing of memorandum understanding with partner government agencies on Monday. Andyan yung kanilang Secretary of PCO at kung sino-sino pa mga Jutang Ginimis. Okay, sabi niya diyan, we are not merely embarking on a mission. May mission sila.
We are powering a collective endeavor to exemplify the power of a whole nation approach. Okay? Whole nation approach. And indeed, a whole of society commitment. Sabi ni Jotok, the PCO, Kolob, the PCO chief added that the launch is a unified effort of Marcos administration and the members of the digital media industry against misinformation and disinformation. Basahin nyo lang yan, medyo mahaba, hindi ko natatapusin yan. But with that, mga palangga, para lang maano ninyo, that was August 14. Stop sharing na natin to. Okay? Kailangan yung alindog ko na makita. Alright? Okay. So mga kababayan, mga palangga, stop that. Okay? If you want to read the whole article, just go there. Ngayon, laging sinasabi ni Marcos Jr. na ang kanyang presidency ay para sa pagbangon to combat fake news. Kasi nagpapakalat daw tayo ng fake news. Diba? Yung tungkol sa pagpupulburon niya na supposedly ay i-read siya, fake news daw yun, palangga. AI daw yun. So this time, I will show you isang screenshot lang, pero itong buong screenshot na to, ilalabas ko po sa aking Facebook sa aking Facebook page. So kung hindi pa kayo nakaka-follow, abangan nyo to, itong buong, yung mga ibang vloggers na gustong makuha, itong buong, mga baget, mga hatash, ito, dali. I-follow nyo ako dito sa mga channel ko, or kahit hindi kayo mag-follow, I really don't care. Mga palangga, nasa inyo naman yun eh. Wala naman tayong sapilitan. Okay? Ayan, pumunta kayo dyan sa Maharlika Network. Yan po yung aking page sa Facebook. Okay? And pumunta kayo dito mamaya after natin mag-vlog. Okay? Dyan kayo pumunta. Itong 57,000 followers na yan, Boljakan. Ayan, para tayong live na yan. Dyan kayo pumunta kasi dyan kayo post. The reason why nagurgur ang ating dalawang channel, the Maharlika Boljakera and Maharlika Facebook. So today, ay ipapakita ko sa inyo ang ebidensyang hindi pwedeng pagsinungalingan ng buwaka ng Jotang Ginemes na gobyernong pinagloloko kayo. Alright? Yung MOU na pinakita ko sa inyo, ginastusan nila yon, pera ninyo. Milyon-milyon. Ang unang nilabas nila dyan ay binadget ng araw na yan, 19 million pesos. Maliit lang yun, barya lang, pero that's your money, 19 million. Ngayon mga kababayan, okay, ang aking babasahin sa mga susunod na panahon, okay, walang iba ay yung kanilang Assistant Secretary, Patricia Martin. Itong Assistant Secretary ng Presidential Communications, ito po ay inaatasan ni from Lisa Tanas to Jotok Cheloy from Lisa Tanas. Si Kuting kasi tamad. Si Lisa lahat ang nagtatrabaho ng pangdorobo sa inyo. Diba? Although alam ni Kuting yan, mga tao ni Kuting yan. So, from Kuting, from Marcos Jr. to Lisa Tanas, to Jotok Cheloy, to Bukangkang, to Patricia Martin. It just so happened na itong papakita natin. Okay, pakita natin ito yung kanyang, siya ay Digital Media Communications under Presidential Communications. Yan siya, di ba? O, yan yung pangalan ng hitad. Okay, ito yung kanyang FESLAC. FESLAC ni Bigatla. Okay, ni Bigatla. Ikaw, Bigatla. Okay, tas ito yung kanyang convo. Papakita ko lang sa inyo to show you proof that Maharlika is in the right mind, is in the right place, and fighting for what is right. Right information, bonggang-bongga. Ito, Patricia, nakita mo yan? Okay, wait. Okay. Ayan, Patricia Martin, did you see that? Okay. Yan lang papakita ko sa inyo. Yung buo nitong mga conversation, doon natin papakita sa Facebook na pinresent ko sa inyo. Mga kababayan, ang pinag-uusapan dito ay ETECH. May kausap siya na isang dugyot, social climber, na mga dugyot na nagpapanggap na sila ay hindi bayad, pero bayad. At lumalamon sila. Sumusweldo. Itong mga kausap, itong this time, isa lang kausap niya.
Pero isa lamang ito sa binabayaran ng presidential communication ng buwaka ng inang gobyernong ito na nagre-range siya sa 150,000 to 250,000 pesos a month just for a single person na binabayaran ng gobyerno gamit ang hard-earned money, taxpayers' money, kaya nagkawindang-windang, nagkaletse-letse kayo. Dito sa convo na ito, mga palangga, okay, ang sinabi ng kausap niya, mamaya you can rule out. Later you will know siguro kung sino tong kausap niya. Putol, sabi niya dito, who is this, sabi niya, and fighting it legally, OR have this taken down. I mean, this is not really just about me. All of the many SOCMED people, this account is attacking. So yung kausap niya, pinag-uusapan nila yung mga pag-aatake ng account. Okay, tsaka pag-aatake din sa kanila. Ang sabi dito sa message, that's the thing about social media. These people, ito nagsasalta si Patricia Martin, Assistant Secretary ng Presidential Communications. That's the thing about SOCMED. These people, sila SAS, baby girl, SAS Rogando, mention ka dito, sila SAS, Maharlika, etc. They are attacking FLLAM and speaker who are public figures. Pakita ko na muna, ito lang part na to. Yan. Okay? Basahin natin. That's the thing about, this is PC Presidential Communications. We address them Presidential Communications. Okay? Kasi, lahat sila dito damay. That's the thing about social media. These people, sila SAS, Maharlika, etc. They're attacking FLM and speaker who are public figures. We don't have laws protecting them from social media. As much as we want to file a case, walang case na pwedeng i-file. Anong ibig sabihin nito? Imbis na magtrabaho itong mga jutang ginimis at i-promote nila si Marcos Jr., they're spending millions of millions money to what? To take down my page, SAS and Maharlika. Pero ako, hindi ko na na-recover yung page ko. Later on, punta tayo dan. Sabi na kausap niya dito na Ensimada at Dugyot Vlogger, this is a hangover from the tree lighting. This, by the way, this message, Christmas pa to. Pasko pa to. Ito yung bago nila i-take down ang ating page na dalawa na may total of, combined 1.2 million followers. Pero it's okay. Okay, kahit na tinake down nila yon, nandito pa rin naman yung Nganga Bells kung hindi pa nila na-take down. Sabi ng kausap niya, this is a hangover from the tree lighting to the Christmas party to now that is rolling. It's really up to PCO. Okay? Ito ang kausap niya, Dugyot. It's really up to PCO if there is any SOCMED welfare outside of what I am doing. Okay? If there is, kasi may mga nangihingi. Okay, may mga nangihingi na mga dugyot na mga tulong. May sakit yata, Later on, sige, ito na natin. Sabi ng Patricia Martin, the best we can do is file a report. Okay? And hope to God they get their account suspended. Okay? Kasi nga, ang usapan nila dito is to target, to take down our page. The best we can do is file a report and hope to God. Ginamit pa ang Diyos. Di ba? To God that they get their account suspended. Bakit ipapasuspend ang account natin? Bakit? Kung hindi effective, bakit tayo pipigilin? Bakit saharangin ng ating mga social media? Meaning, gusto nilang patayin ang freedom of speech katulad ng ginawa nila sa SMNI. Malinaw mga kababayan sa lahat na nakikinig sa akin, mamaya after this, ipopost natin. Okay? Nag-aaway-away na sila kasi kung paano nila mapatake down yung mga page namin, paano kami matahimik. Kasi as per instruction ni Lisa Canas ng ulo ng mga ahas. Ipa-take down ang mga page ni Maharlika, ni SAS para wala nang magkikriticize sa kanila, lalo na kay Lisa at kay Tamba. Diba, narinig ko kanina? Sabi ni Patricia, we need to calm down. Of course, I don't want you to stop what you are doing.
Kasi putol-putol lang tong conversation nila. But they're talking about yung pagbayad. Okay, yung paniningil. Mamaya dadako tayo doon. Sabi niya, let's talk about the details tomorrow. I'm going to consult people on what to do with your situation. Sabi niya, ito na. Ito yung kausap niya, Dugyot, yung leader-leader. I'm paying salaries to people. I'm paying salaries to people to correct fake news. The PCSO is sending to me via briefer every day. What do you want me to do? I'm paying salaries to people to correct fake news. The PCO is sending to me via briefer every day. What do you want me to do with that? Kayo ang humusga. Nagbabayad daw sila ng salary sa mga tao para itama ang fake news. Salary coming from the government. Bakit may salary ang mga trolls? Nasa batas ba na bigyan ng sweldo ang mga trolls ng presidential communications galing sa pera ninyo? Kayo ang humusga. Sabi ko sa inyo, kahit galit kayo sa pagbumuka ko, kahit minura nyo ako noon, pwede nyo pa rin ako murahin. I don't give a damn, but you have to focus sa ginagawa ng gobyerno ninyo. I'm paying salaries to people to correct fake news. The PCSO is sending to me via briefer every day. So ibig sabihin, yung mga kapalpakan ng PCSO, ay ng PCO, Presidential Communications, mga palangga, itong itong taong ito, nakausap ni Martin, okay, ay nagbabayad ng trolls. No wonder kapag si Maharlika ay bumuga ang bibig, the next, mamaya Maharlika na naman to attack Maharlika. Bakit hindi nila i-present yung mga kabutihan kung meron, which is wala, na ginawa ni Marcos Jr. Kaya magtataka kayo, tuwing magpasabog tayo dito ng bonggang-bongga, the next day yung kanila mga dugyot, si Maharlika na ang topic. Ayaw nilang mag-topic ng ginagawa ni Kuting. Bakit ako? By the way, kumbaga kung gusto nyo, sabi ko, kung gusto mong pabanguhin ni Lisa ang kanilang kaahasang gobyerno, bakit dapat i-ignore nyo si Maharlika eh? Kasi whether, sabi nga nila, whether good or bad publicity, it's still publicity. So ako pa rin ang nasa isip ng mga jutang ginimis na dugyot kasi they are bayad. Okay, sunod natin. Sabi ni Patricia, mga palangga, ito, sabi niya, if you don't answer, I will just assume. Ano to? Okay, if you don't answer, sabi niya, I will just assume that, okay, sino nagsulat nito? Teka. Sabi niya, ito. Okay, sabi niya, if you don't answer, I will just assume that Emerald Ridaw, that Patricia Martin and Emerald Ridaw are shaking fake news to blogger to sabotage the what? Yung kausap niya to, hindi, iba pala to. Ito to. Sabi niya dito. Okay, ito sabi niya. The best we can do, ano pagkasunod-sunod dito? The best we can do is file a report, and hope to God they got their account suspended. Tapos sabi nitong kausap niya pala ito, let's do that then. Gawin natin. We are doing that, but again, it's still up to the platform guidelines. So meaning, itong presidential communications ang nag-report sa page ko, sa page si SAS, which is nabalik, para ma-take down. See, ginamit nila, inabuso nila ang ang power ng gobyerno para i-take down ang mga kritiko. It's the same thing na ginagawa sa SMNI na inabuso nila ang power nila sa pagkipagsabuatan dito sa Congress para i-shut down ang SMNI. Kasi kahit ipaforensik nyo itong ano na to, ipaforensik nyo ito, kahit ipatawag nyo kami lahat sa korte, ng mga sangkot, kahit kasuhan nyo ako, kaya ko itong sagutin lahat. Magkakaladgaran tayong lahat. Kaya nga I challenge them eh. PIDEA, I challenge you kung fake news yung article, yung document. Oh, Friday na, bakit wala kayong kaso? Kasi takot kayo makaladkad sa korte para malaman kung ano ang totoo. Ang pwede nyo lang gawin,
magbayad sa troll, sabihin si Maharlika fake news. Dahil dito, hawak natin ngayon ang ebidensya. Okay? Sabi ng kausap niya, inaatake din daw siya. Sabi niya, I'm attacked and yet walang ginagawa ang PCSO. Sabi nung ni Patricia, sabi nung kausap niya, I'm attacked and yet, okay? Tapos sabi ni Patricia, saan galing to? Tapos sabi ng nanghingi ng tulong na dugyot, na trust, is PCO going to help me at all now? Kasi inaatake daw sa social media. Sabi ni Patricia, what help do you need? Sabi niya, this is a social media issue. You have strat people. What can we do? This is not okay at all. I am slowly losing faith in PCO. Okay? Sabi dito, you just came to me with this issue. Sabi niya, Rax, tell me what you need and I'll get it for you. Sabihin mo kung anong kailangan mo and I will get it for you. You need to file a case. See, this is PCO now. We address the presidential communications kasi itong Martin, tao niya, ay under the PCO at under the president at under the AHAS. Sabi ng PCO, you need to file a case. We have no proof who this person is. Wala pa silang proof kasi troll, troll din yata o pare-pareho silang troll. Sabi niya, I have people who know. Okay. May sinasabi silang pangalan dito, Carla Cruz. Baka yun naman nakakarinig dyan. Basahin ko na lang. Sabi ng PCO, I have people who know Carla Cruz, but she's not employed by the government. So I can't have her fired anymore. So nagpa-fire sila ng mga tao, tignan mo, mga palangga. I have people who know Carla Cruz, but she's not employed by the government. So I can't have her fired anymore. So nagpa-fire. Kaya no wonder, ang third floor, pinagpa-fire kayo. Kasi ang presidential communications, ang mga kasabwat ni Lisa ay nagpa-fire ng tao kapag hindi nila gusto, kapag trip-trip nila, or ayaw umayon sa kanila. So dito napupunta ang pera ng bayan, milyon, pakicheck nga kung ilang milyon ang budget for 2024 ng presidential communications just to attack us, to attack SMNI, to attack you dito sa ebidensyang ito. Okay? Sabi nung kausap niya, let's start with that. Okay? This account has been maligning FL Lam and Speaker. I told you, ang partner talaga si Tambalisa. Parang wala nga silang care kay Kuting dito sa conversation natin. Kasi ang target ng usapan ay protektahan si Lisa Tanas at si Romualdez. Okay? Sabi ng dugyot, do we have monitoring? I need help either finding out who this is and fighting it legally or have this taken down. So, taken down. Gusto talaga nila ipa-take down lahat ng kritiko. So, pag napikon sila, titignan nila kung anong pwedeng case, kung anong maifile nila ng kaso, kung hindi naman, kung wala namang legal basis na pwedeng file ng kaso based on sa unang conversation, ipapa-take down nila gamit ang gobyerno. Gamit kung kaya nilang magpagurgur ng mga page, kaya din nila magpagurgur ng tao, katulad sa akin. Padako tayo mamaya sa gurguran. Okay? Sabi niya, this is not really just about me and all the many social media people this account is attacking. Alright? So mga pikon to mga putang inang ito. Pag inatake sila, papatake down nila. Samantala nga ako, inatake niyo ako araw-araw, minuto. Well, I don't have the power para ipatake down kayo. Wala naman ako ninakaw sa kaban ng bayan. Diba? Si Duterte nga noon, ang daming nag-a-atake, hindi naman kayo pinatake down, buhay pa kayo. Nakita niyo yung comparison? During Duterte's time, lahat nilagyan ng sungay, lahat ng kababuyan, sinabi kay Pangulong Duterte, pinatake down ba ang mga media? Buhay pa sila. Pero itong gobyernong ito, ang presidential communications, kritiko lang, anonymous na kritiko, ipapatake down na nila or kakasuhan nila. So you have to know, mga kababayan. O sabi ng PCO ni Martin, that's the thing about SOCMED. These people, ulit-ulit, ito pa yung karugtong, these people, sila SAS, Maharlika, etc., they're attacking FLM. Okay? Sabi pa ni Patricia, ng PCO, I told you to hand over although, okay, ito na. Kasi nanghihingi ng pera, ang dugyot. Kasi daw may nagkasakit na ganito, ganyan.
So ang nakarating sa atin, ayaw magbigay, sigurista din ang PCO. Etong si Martin, si Patricia Martin, ayaw niya magbigay ng pera, baka dorobohin din ng dugyot na kausap niya. Ang sabi dito ng PCO, I told you to hand over all those who need medical assistance to us because we can endorse them to OP, Office of the President, who gives medical assistance. We all work weekends and holidays, and we're thankful, which is why we give you assistance. You're not employed by PCO, so you're not expected to work hard. We are simply grateful for the assistance you give to us. I don't even ask where the money goes because I trust you. Question. Nagbigay ng pera, ang tawag niya ay assistance. Parang yung kay Carlos, kay Clarita Carlos, ang binigay ni Lisa ay generous allowance. Okay, dito naman, binigyan daw itong dugyot na ito ng assistance. Ang sabi nga niya dito, mga palangga, okay, you're not, kasi ang conversation na ito, hindi kasi buo ang naikuha natin. Partly, part lang. Pero dito makikita na nagbabayad sila ng dugyot, ng dugyot ng mga ensimada. Ito ang leader ng ensimada, nagbibigay ng sweldo. Sweldo, no, it's not sweldo, payola, bribe, para ipagtanggol si Lisa at si Tambaloslos. Ulitin ko, para namnamin yung mga kababayan. Sabi ko nga, okay lang sa akin. Hindi niyo ako gustuhin, magalit kayo. It's nothing personal. But this is about your country. Yung kinabukasan ng bayan ninyo, yung mga anak ninyo, na ang presidential communication sa utos ni Lisa at ni Marcos Jr. ay nag-recruit pa, nagbabayad ng mga troll para ipagtanggol sila. Yan ba ang kanilang mandato? Ito ba ang mandato nila? Okay, may nakakuha na ng clue. Okay, sabi niya, magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!